As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, at ikaw ay nakikinig dito sa ating programang Rise and Reflect. Dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At lagi ko pong ipinapaalaala na because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Lamentations 3:22 and 23. Kaibigan, welcome dito sa ating palatuntunan. Saan ka man naroon, ang mga kaibigan natin na nakikinig dyan sa Bagong Bayan, Taguig, welcome po sa ating palatuntunan. Ganon din po ang atin pong mga tagapakinig sa iba't ibang dako ng Luzon. Ganon din po ang ating mga kaibigang nakatutok sa atin pong Facebook page at YouTube channel sa iba't ibang dako ng sanlibutan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa ating himpilan at dito sa ating palatuntunan. Dito nga po sa ating programang Rise and Reflect ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang banal na salita at sa pananalangin. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, itutuloy natin ang pagbasa sa chapter 41 ng Genesis. Ngayon po ay 37 to 56. Sundan niyo po ang aking pagbabasa. Nagustuhan ng hari at ng mga officials niya yung plano ni Joseph. Sinabi ng hari sa kanila, "May iba pa bang pwedeng mamuno dito bukod kay Joseph?" Nasa kanyang espiritu ng Diyos. Sinabi ng hari kay Joseph, "Pinakita sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Kaya alam kong wala nang mas matalino at marunong pakisa sa iyo. Ikaw ang gagawin kong in charge sa buong bansa. Susundin ang lahat ang mga utos mo. Ako lang ang mas mataas kaysa sa iyo. Kasi siyempre hari ako. Ina-appoint kita ngayon bilang governor ng buong Egypt." Inalis ng hari ang singsing niya na may seal at isinuot ito kay Joseph. Binihisan din siya ng mamahaling damit at sinuotan ng gold na kwintas. Binigay din kay Joseph yung pangalawang sasakyan ng hari. Tapos pagdadaan siya, meron siyang tagasigaw ng magbigay galang ang lahat. Ginawa ngang governor si Joseph sa Egypt. Sinabi pa ng hari kay Joseph, "Ako ang hari, pero walang kahit sino dito sa Egypt ang pwedeng gumawa ng kahit ano nang hindi mo pinapayagan." Binigyan niya si Joseph ng bagong pangalan.
Safenat Pania. Pinakasal sa kanya si Asinat, anak ni Potipera, yung priest sa city ng Heliopolis. Namuno nga si Joseph sa buong Egypt. Nag-start si Joseph mag-serve sa hari noong 30 years old siya. Tapos umalis siya sa palasyo at pumunta sa iba't ibang lugar sa Egypt. 7 years naging sagana ang harvest ng buong Egypt. Inipon ni Joseph ang lahat ng na-harvest na pagkain sa mga city. Tinago niya sa bawat city yung mga ani na galing sa mga bukid sa paligid noon. Sobrang dami ng mga na-harvest na pagkain. Parang buhangin sa dagat. Sa sobrang dami, hindi niya na-record ang mga yon. Bago dumating ang panahon ng tagutom, nagkaroon ng 2 anak si Joseph kay Asenat. Manase ang pinangalan niya sa una niyang anak. Kasi sabi niya, pinalimot na sa akin ng Diyos ang lahat ng paghihirap ko at ng pamilya ng tatay ko. Ephraim naman ang pinangalan niya sa pangalawa. Kasi sabi niya, binigyan ako ng Diyos ng mga anak doon sa lugar kung saan ako naghirap. Natapos ang 7 years na sagana ang harvest sa Egypt at nagsimula ang 7 taon ng tagutom. Gaya ng sinabi ni Joseph, walang pagkain ang ibang mga bansa, pero may pagkain sa buong Egypt. Nung nagugutom na ang mga Egyptians, humingi sila ng pagkain sa hari. Sinabi ng hari sa lahat ng Egyptians, pumunta kayo kay Joseph, gawin niyo kung anong sabihin niya. Lalong lumala ang tagutom sa buong Egypt. Kaya binuksan ni Joseph ang lahat ng mga bodega at binentahan niya ng pagkain ang mga Egyptians. Lumala ang tagutom sa lahat ng mga bansa. Kaya nagpuntahan sila sa Egypt para bumili ng pagkain kay Joseph. Mula sa pagiging basahan tungo sa yaman. Minsang sinabi ng ating Panginoong Hesus, mas madali pang dumaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang mayaman. Sa Mateo, Kabanatang 11, talatang 24. Ang kayamanan, kaibigan, ay maaaring maging hadlang sa relasyon ng isang tao sa Diyos. Maaaring hindi madama ng mayayaman na kailangan nila ang probisyon ng Diyos. Kaya nilang pangalagaan ang sarili nila sapagkat wala silang pangangailangan na hindi nila kayang bilhin. Sa Genesis, Kabanatang 41 ang ating binasa, makikita natin ang kapansin-pansing pagbabago sa buhay ni Joseph. Nagising siya isang umaga sa isang silid sa bilangguan. Sa pagtatapos ng araw, siya ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto. Ipinagkatiwala ng Faraon kay Joseph ang pamamahala sa mga bansa. Ang singsing na panatak ay nagbigay kay Joseph ng authority na mag-utos, magsalita at kumilos sa pangalan ni Faraon. Ipinakikita ng magagandang damit at tanikalang ginto ang pinapaborang kalagayan ni Joseph. Ang damit ay nagpapaalaala pabalik sa gayak at ganda ng damit na ibinigay sa kanya ng kanyang ama nung siya ay naroon pa sa kanyang tahanan. Siya na ngayon ang paboritong anak ni Faraon na may bagong pangalan at may kaugnayan sa kanyang politikang asawa. Maraming taon na ang lumipas mula nang manirahan si Joseph sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng 13 taon ng pagkaalipin at pagkakakulong, ang talatang ating binasa ay naglalarawan ng 7 taon ng kasaganaan noong si Joseph ay may busy and demanding career. Maaari nating maitanong, iniwan kaya ni Joseph o kinalimutan kaya niya ang kanyang dating buhay? Pagkatapos ng lahat, mayroon na siyang bagong pangalan, bago at mahalagang trabaho, at bagong asawa. Naging sobrang dali para sa kanya na kumuha ng isang Egyptian identity. Kung tutuusin, yon ay napakahirap. Ang magkaroon ng citizenship, isa kang alipin, hindi katutubong Egyptian, isang bilanggo, paano mo aasahan ang magandang kapalaran sa ganoong kalagayan? Kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos at gumagawa sa mga negatibong nangyari sa buhay ni Joseph. Hindi siya malalagay sa pambihirang katatayuan na yun sa buhay, isang kwentong from rags to riches. Kaibigan,
kahit na sa mga kalagayang mahirap, kahit na sa mga kalagayang very unfortunate, ang Diyos ay gumagawa upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan at ang pagnanais na tayo ay dalhin sa isang masaganang buhay. Ngunit sa lahat ng yon, kaibigan, masasabi nating nanatili pa rin sa kanya ang pagiging anak ni Jacob at pagiging angkan ni Abraham. Bakit? Sapagkat nang ipanganak ang kanyang mga anak, ang pangalang ibinigay niya ay pangalang Hebreo, hindi pangalang Egyptian. Ang mga pangalan ni Manase at Ephraim ay parehong konektado pabalik sa kanyang buhay na pinagmulan, sa angkan na kanyang pinagmulan. Ang mga pangalang ito ay nagpapakita na nakita pa rin niya ang kanyang sarili bilang bahagi ng pamilya ni Abraham at itinuring pa rin niya ang Ehipto bilang lupain ng kanyang pagdurusa sa talatang 52. Sa kabilang banda, sa ating mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus, ay inaasahang mawawala ang ating dating pagkatao, ang ating dating pinanggalingan, at ang ating dating nakasanayan. Sapagkat ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kabanatang 5, Talatang 17, ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya ni Kristo. 2 Korinto, Kabanatang 5, Talatang 17. Kaibigan, sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ay bagong tao, binago ng kanyang biyaya. Kaibigan, bakit nakakatukso para kay Joseph nakalimutan ang kanyang pinagmulang angkan? Bakit mahalagang alalahanin ng mga Kristiyano ang ating pagkakakilanlan kay Kristo? Lalo na kapag nakararanas tayo ng tagumpay. Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Sa atin pong masayang pakikinig, nais kong ihandog sa inyo ang isang napakagandang awiting may pamagat, Your Ways Are Higher Than Mine, na inawit ni Naomi Baloro. Pakinggan po natin ang awiting ito. It's not what I prayed for. It's not what I wanted. It's not something I understand. My circumstances seem so confusing. I'm placing it all in your hand. Your ways are higher than mine. I want mountains to move. You want me to glide. So I'm gonna trust your word, your will, and your time. Your ways are
want mountains to move. You want me to climb. So I'm gonna trust your words, your will and your time. Your ways are so much higher than mine. Your ways are higher than mine. Maraming salamat, Naomi, sa napakagandang mensahe ng awit na iyong inawit ngayong umaga. At kaibigan, tayo ay dadako na sa ating pananalangin. Nais kong makasama ka sa ating paglapit sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Tayo ay manalangin. Diyos, Ama na nasa mga langit, Ikaw na may-ari ng aming mga buhay. Panginoon, salamat po sa napakagandang kasaysayan ng buhay ni Joseph. Bagamat nagdaan sa mga mahirap na kalagayan, iniahon niyo po siya upang maging pagpapala sa lugar kung saan siya naroon. Panginoon, salamat na kay Kristo ay binibigyan mo kami ng bagong layunin, bagong pagkakakilanlan, bagong buhay. Tulungan mo kami na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na huwag kalimutan kung sino kami kay Kristo, kapwa sa panahon ng pagsubok at sa panahon ng pagtatagumpay. Amang banal, ipinapakiusap ko po sa oras na ito ang aming mga kaibigan na may mga pasanin. Iba't iba po ang kanilang mga suliranin. Isinulat po nila ang kanilang mga kahilingan. Ama, mayroon pong magulang na nakikiusap na ang kanilang anak na tumalikod sa inyo ay maibalik at muli nilang makasama sa pananampalataya. Panginoon, akin din pong ipinapakiusap ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Hipuin po ang kanilang mahihinang katawan at maibsan ang mga karamdamang ito at higit sa lahat ay makamit nila ang kagalingan. Kung mayroon po kaming mga maling nagawa upang ang karamdamang ito ay aming maranasan, patawarin niyo po kami, dakilang Diyos, at tulungan na sundin ang inyong kalooban para po sa aming mabilis na pagaling. Maraming salamat na inyong diringgin ang aming pangapanalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli, kaibigan, sa iyong pagsubaybay at para po sa inyong patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Amin pong ini-offer ang isang napakagandang Bible Study Guide na may pamagat na Explore. Ito ay 24 lessons, mga aral sa Biblia na inihanay para po sa mas mabilis na pagkaunawa. Ito ay mapapa sa inyo kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address. At akin pong ipinapakiusap na isama nyo po ang inyong contact numbers sapagkat hindi na po pala ngayon tinatanggap ang mga ipinadadala na walang contact numbers. Ito po ay para sa mga delivery rider na magdadala po ng inyo pong mga hiniling na babasahin. Ano po, ipinapakiusap ko po na inyong isama ang inyong mga contact numbers. Ang atin pong mga numero kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyo pong mga pangalan at kompletong address para po sa Bible Study Guide ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Ang mga numerong ito ay pwede rin po ninyong magamit para sa inyong mga katanungan, pre-request at kung ano pa pong mga paglilinaw. Para naman po sa inyo na nasa Facebook page at YouTube channel, inyo pong i-comment dyan sa comment section
ang inyo pong mga pangalan, address at contact numbers. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, na nagsasabing, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Huwag po kayong aalis sapagkat ipagpapatuloy po natin ang ating mga paglilingkod sa pamamagitan ng mga makalangit na awitin at ng iba't ibang mga programa sa buong maghapong ito dito po sa ating himpilan AWR 89.1 FM. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.